Sorry po, Pastor and Ma'am. Can you please introduce yourself po? Hi, Reza. Ako po, Leilani S. Jimenez, public school teacher, Spoken National High School, wife, teacher, and pastor's wife. Ako naman si Reverend Josue Jimenez, administrative pastor ng United Church of Christ in the Philippines. How long have you been together po? 17 years. As a couple, do you think the same belief can make your relationship stronger? Sa experience namin bilang mag-asawa, definitely mas maganda yung same ang belief. Kasi mas ma-appreciate mo yung bawat isa, lalo pa sa sa pagdating sa mga religious na activities, sa mga ministry, hindi kayo magkahiwalay. Tungkol naman po sa political beliefs, kapag bumuboto po kayo, ano ang inyong nasa isip sa pagpili ng karapat-dapat sa inyong boto? Sa akin, inaano ko siyempre yung maganda yung track record. Nagre-research din ako. Siyempre yung walang bahid ng corruption o kaya kung kasi wala namang perfect na politician, at least yung tinatawag na lesser evil. Gaano po kahalaga para sa mga Kristiyano ang manindigan para sa katarungan ng politika? Pero kung okay lang nakatalogay sa aming statement of faith, na dahil doon sa aming statement of faith, as yung safety ng kapalugay. Where healing is given to the sick, where food is given to the hungry, and justice is given to the captives. So yan, sinasabuhay natin. Naranasan niyo na po bang mabahala sa pagitan ng inyong paniniwala sa politika at pananampalataya? Paano ninyo nilutas ang mga damdamin niyo? Yun nga, sa amin, hindi siya definitely nagiging sabi nga niya, disturbance o pangmabahala. Kasi pag malinaw nga sa atin yung pananampalataya mo sa Diyos, ay hindi maaaring paghiwalayin yung politika at yung religious or spiritual na pananaw o pananampalataya. Sunod po, anong mga issue ang naniniwala kayo na dapat pagtuunan ng pansin ng mga Kristiyano sa susunod na halalan? Siguro, para sa akin, unang-una yung matutunan sana ang mga tao na bumoto ng tama. Yung hindi lang dahil may makinarya, sikat, may pondo. Yung talagang matutunan ang Pilipino na ihalal yung tamang tao. Kasi dyan nagsisimula lahat eh. Para sa akin yun. Sunod po, ano po ang inyong opinion tungkol sa papel ng pananampalataya sa pampublikong pulisya? Dapat ba itong maka-apekto sa mga batas at regulasyon? Of course, may malaking rule tungkulin. Kasi ang nananadaman natin yung kung may pagpapatupad man ng mga polisiya ay yung mag-benefit ay yung karamihan, hindi lang ilan, hindi lang sa interest ng ilan, hindi para sa ikabubuti ng lahat. Sunod naman po sa religious beliefs and practices, ano po ang nag-udyok sa inyong dalawa na tanggapin ang Christianism? Para naman sa akin, ay pananampalataya ako, kumbaga, dahil sa pananampalataya ako, para nagkaroon ng direction, nagkaroon ng meaning and purpose yung existence ko dito sa earth, na para kanino ba ako nabubuhay. Hindi lang pala ako nabubuhay para sa sarili ko, hindi part pala ako sa master plan ng Panginoon. Kasi merong master plan ang Panginoon sa lahat ng tao. Para nalaman ko yung purpose ng buhay. Sunod naman po,
Paano po nagbago ang inyong paniniwala sa pananampalataya sa paglipas ng panahon bilang isang Kristo? So, para sa akin, over the years, syempre, naniniwala ako na wala namang problem. Lahat tayo, work in progress. Mabubugato lang tayo. Paghaharap na tayo sa Panginoon. So, work in progress tayo. Every year, over the years, na didevelop. Nagmamature, mas lumalawak ang ating pananampalataya, pati yung pananaw natin sa buhay. Pagkikisalamuha. Mayroon ng sense of maturity. Mas bata. Sunod po, paano po kayo nagtutulungan upang mapayabong ang inyong pananampalataya? As a family, to be honest, ang hirap kasi ang daming distractions. Kahit nasasabing Christian family, meron pa rin mga struggle kung paano maging intact as a family, lalo na sa pananampalataya. Mayroon po bang mga aral o kwento sa Biblia na mahalaga sa inyo at naka-impluwensya sa inyong mga pagpapahalaga at mga desisyon? Yung nakaka-relate ako is yung story ni Jonah. Si Jonah, kinamisyon siya ni Lord na sa lugar para mag-minister. Kaya lang, dahil gusto naman ni Jonah, nag-alakad siya sa ibang lugar. Pero nag-ibo pa rin Gerari ang kagulat niya. Dalawang si Jonah, saan siya dapat? Diba, ito baga, si Jonah, ito baga, naano siya ng store, pinakan siya ng fish, ginawa siya duman sa lugar na kung saan siya dapat nagduman at sa'yo ang gusto sa'yo dumanan. So, sa tuyang buhay, minsan, bakit ang mga desisyon na daita, itong sasadirita lang, dapat na-realize ko dumanan. Sa mga desisyon ka sa buhay, pero itang i-consult sa kagulang na. Kasi ano man ang mangyari, karning kalooban pa rin na. Dapat matuto kita na magdamog, listen to the voice of God. Over the years, realize na sariling will ko pala, kaya pala na iparahibi ko ang panahon. Talagang God knows best. Sabi nga, yung failure is God's redirection. Talako lang ang bagay na uli mo tayo kapigdagan ng pamagaro na sa mga prayers mo. Pero si Lord pala, mas maray ang plan. So yan ang personal favorite kong Bible story of God. Panghuli po, ano ang inyong maaaring ibigay ng mensahe, hindi lang sa kabataan, kundi sa pangkalahatan patungkol po sa kanilang pananampalataya sa Diyos? Iabag sa akin simple lang. Para sa akin ang pananampalataya ay dalawang bagay. Yung sinasabi natin, belief and trust. So, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. So, kaya sa mga kabataan, sana ganun maging ka-firm sila sa pananampalataya ito. Na at itong pananampalataya ito ay magbunga sa kanilang buhay. Makita sa pamumuhay, makita sa pangaraw-araw nilang pagkikipag kapwa, magkikita nila ikisama sa mga kapwa-kabataan. Sabi nga niya, ito yung liwanag ng buhay ng isang tao. Kaya nasabi ko, let your light shine before men. Para makita yung good works ng Panginoon sa atin. Mag-reflect sa atin. Kabuti yung siguro.